Okay, sige. Alright. So, back dito. Okay, so, balikan na natin yung ating resume kanina 'no. So, kagabi, kagabi po ipinakilala natin sa inyo yung tinatawag na verb stem o yung V ng verb mass form. Yun po kasi na part yung kailangan natin para ma-identify natin kung anong grupo ang ating verb, kumbaga. So, for the first group, talagang literal nga group 1 ang tawag sa kanila po. Okay. So, yung group 1 verbs natin, tulad nga ng sabi natin po, ay makikilala natin katulad din po ng magiging group 2 at group 3. Meron tayong tatlong grupo ng verbs sa Japanese. At itong ating group 1, sila yung pinakamarami po sa kanilang grupo. Okay, group 2, okay, ito yung mga average lang yung ano, yung dami. And we got the special, yung ating group 3, kasi hindi siya purong verb yung pagkakagawa sa kanya. That will be explained po as we go on with what we have in store for tonight. So again, for group 1, lahat naman ito sila ay makikilala natin gamit nga po yung verb stem. So kung nakalimutan ano yung verb stem, please, review your lesson kagabi. And try to look at your lesson 4 din kasi nandun po nag-discuss ng mass form nga. Kasi ito yung V o yung verb na katabi ng inyong verb mass. Okay? Alright. So, yung group 1 natin, ito yung case natin para sa mga ito. So, the following verbs na isusulat ko ay certified member po ng ating group 1. So, ito siya. Isulat ko muna siya ng alphabet para mas madali ninyong mabasa at makita yung ibig kong sabihin. Okay? So, let's say this one. Okay? Okay. Okay. So, as you see here, iba't ibang mass form yung ginamit natin, no? Meron tayong verb mass, verb mashta, verb masen, and verb masyo. So, kahit na magmasendesta pa tayo, ganun pa rin yung formation natin diyan. So, meron tayong 4 na verb dito. So, i-review natin yung inyong verb stem. I-check natin to with Sir Reynan Hardinil daw. Sir Reynan? Hello, sir. Good evening. Hello po, good evening po ma'am. Okay, sige sir. Base po sa ating naging discussion kagabi, paano natin makukuha yung tinatawag na verb stem gamit yung mga verbs na nakikita natin sa screen? Kumbaga, ano yung verb stem ng ikimas, manasubimashita, at tachimasho? Simulan natin dito, sir. Anong verb Sa stem po na meron? sa ikimas ma'am yung iki. Okay, one more time. Medyo nagputol-putol lang yung ating, ano, sir. One more time po. Ano yung verb stem natin para dito? Iki po ma'am sa ikimas. Okay, that's good. How about yung pangalawang verb? Ito siya? Sa asubimashita is asobi po. Okay, that's one. Okay, sorry, lumagpas. Okay, how about the third one? For uyogimasen is uyogi. Okay, that's correct. Okay, last verb. For tachimasho is tachi lang po. Okay, that's right. Ngayon, tatanungin kita, sir. Ano yung nakikita mong common sa mga verb stem natin? Palagay mo? Nag-e-end sila sa it. Nakasulat tayo ng alphabet, sir. So, pwede niyong sabihin yung letter. Ay po ma'am. Okay, so sa alphabet natin, no, kung sa alphabet tayo titingin, ang
common letter nila ay, o yung dulo nila ay, one more time, sir. Letter I po. Okay, that's correct. So, thank you so much, Sir Reynan. Balik tayo sa kanya later. Okay, so, okay, tama po yung naging observation ni Sir Reynan para sa ating mga verb. Kasi nga, kung titingnan natin lahat ng mga verb stem na nandito po, yung verb stem natin na iki, asobi, oyogi, at tachi, lahat ito sila, ang common ay nagtatapos sila sa letter I. Letter I yung tawag natin dito kasi alphabet yung gamit nating pansulat. Okay? At ito din yung rason kung bakit, okay, naka-alphabet tayo ng sulat po para mas madaling makita yung common nilang lahat, okay, sa lahat ng group 1. So, ang group 1, in other words, ang mga verb na miyembro or yung mga verb po na under, nabibilang, kasapi, kumbaga, ng inyong group 1 ay ang mga verb stem po nagtatapos sa letter I kung isusulat mo ng alphabet. Siyempre ibang kaso 'yan kung isusulat natin ng hiragana. Wala kasing common yung hiragana natin po maliban sa pagiging member nila ng tinatawag nating E-line. Pero mas mabilis itong i-explain kung alphabet yung gamit natin for this. Okay, so again, okay? So, minasan, ang members ng group 1 or ang mga group 1 po na klase ng verb, again, group 1 ang pinag-uusapan natin. Okay? Ang mga group 1 na mga verb o yung mga verb na under ng tinatawag nating group 1, titingnan lang natin po yung verb stem nila. Titingin lang po tayo sa verb stem. At yung verb stem ng lahat ng group 1 members, nagtatapos sila, okay, again sa letter I. Okay, kung isusulat ng alphabet. Okay, yun yung pinaka-common theme natin for your group 1 verbs. And that's how you actually identify them as group 1. Okay, any questions po ba? Minasan, may tanong? Okay, sige. Kung wala tayong tanong tungkol sa inyong group 1, then we're going for your group 2. Okay, thank you po for your confirmation. Okay, group 2 naman tayo. Okay, clear? So, we have your case with group 2. Ayo. Gosh, yeah. Okay. So, para po sa ating group 2, ito naman po yung ating case para dyan. Same thing, same thing. Dahil sa verb stem pa rin nila tayo titingin, kumbaga. So, sa verb stem ng group 2, ito tayo ngayon. Okay, example natin ng group 2 ay inyong classic na tabe, yung tabe mas natin, kumbaga. Okay, along with the others. Okay, sulat po na natin lahat ng example na pwede natin gamitin to emphasize. Okay? Sorry. Okay, let's see. Tatlo pa lang pala yung nagagawa natin. Okay. Okay, respeto natin yung ating negative past. Bigyan natin ng kahit konting example. Okay. Alright. So, meron tayong 4 ulit 'to na example natin diyan para sa inyong group 2. Same pa rin ang process po yung gagawin natin tulad ng ginawa po ni Sir Reynan kanina. Okay? So, this time group 2 naman po yung titingnan natin. Okay, going with Sir Orvin J. Hello? Hello po. Okay, hello Sir Orvin.
Ano po yung verb stem natin para sa unang verb? Tabe po. Okay, yung pangalawa? Shirabe. Okay, that's it. Yung pangatlo natin? Kangae. Okay, kangae. How about yung last one natin, sir? Okay. Agimasen. Aagimas. Sabi? Again, one more time. Paano nga po tayo kumukuha ng verb stem? Bakit nagbabago yung style ninyo every time, sir? Aagimasen po. Ulitin natin from the start. Anong ginawa mo dito, 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 at bakit na iba yung pagdating dito? Tama ba yun? Okay, back to the top, sir. Anong verb stem natin dito? Tabe. Okay, tandaan mo anong ginawa mo po para sa mga verb natin, okay? This one? Okay. Shirabe. Okay. Ito, how about this one? Kangae. Okay, so ano dito po? Age. Oo. Okay. So, okay na. Naalala na kung paano ginawa yung ating previous verbs? Opo. Okay, again, last verb natin, sir. Ano yung ating verb stem? Age. Okay, that's your verb stem. Right. So, base po sa mga verb stem na nakuha natin, we got tabe, shirabe, kangae, and age. Ano yung common sa kanilang lahat, sir? Tulad nung ginawa ni Sir Orvin kanina, ano po yung common natin? Mas po, mas. Sabi? Sir, were you able to observe kanina kung anong ginawa ni Sir Reynan sa kanyang participation? Ganun lang exactly din po yung gagawin natin. Sorry po, hindi ko po naabutan kanina ang ano. Okay, makinig ka na lang sa tanong, sir. Ano yung common sa lahat ng verb stem? Naka-alphabet na po ito para mabasa ng lahat, minasan. Okay, take notice na lang. Be observant. Ano yung common sa lahat ng verb stem na binigay mo, sir? Yung E po. Yung E? Anong E yung Tama ba? pinag-usapan natin dito? Sir, anong E yung pinag-uusapan natin? E-eagle o A-apple? Eagle po. Okay, saan matatagpuan, sir? Sa last part po. Okay, again, anong tawag natin sa tabe, shirabe, kangae, at age? Anong tawag natin dito again? Anong tawag natin sa kanila, sir? Ano ba yun? Ito po. Paano mo nalaman na ito pala yung kailangan natin if you're not familiar kung anong tawag sa kanila? Verb stem po. Okay, verb stem ang tawag natin. Okay, one more time, anong tawag natin sa tabe, shirabe, kangae, at age? Verb stem po, sensei. Okay, verb stem. Okay, so sa verb stem po, ano yung common nila ulit? Yung E po, ang common. Na nasa? Sa hulihan. Okay, na nasa dulo ng verb stem. Okay, that's one po, Sir Orvin. Bawi tayo, sir, ha? Kasi ilang Sige po. tayo nagbigay din ng consideration. Weeks pala, weeks. Kasi mag-iisang buwan na kayo. Okay, so that's it po for this one. Sa group 2 din ito nakaso, okay? So, for the group 2, minasan, okay, tulad ng ginawa po with Sir Orvin ngayon,
Okay, nagkuha tayo or in-extract natin. Kinuha natin mula sa ating mass form. Okay, yung mass form, ito sila. Yung formation natin ng verb stem. At ito na nga yung lumabas. Tabe, shirabe, kangae, at age. Para sa mga example natin ng verbs. Etong lahat ng verbs na ito ay under ng inyong group 2. At isa sa pinaka-common nila po na theme for the group 2 ay ang kanilang verb stem na kung isusulat ng alphabet, tulad ng ginawa natin ngayon, isinulat natin ang alphabet po. Yung dulo o yung pinakahuling letter ng kanilang verb stem sa alphabet version, ito ay nagtatapos sa letter E, eagle. Okay? Again, sa kaso ng group 2, ang kanilang verb stem ay nagtatapos sa E, eagle kung isusulat natin ng alphabet. Again, syempre, iba ang labas niyan kung sulat natin ng hiragana. Ngayon, para mas madali nga makita, imagine it na nakasulat in alphabet. And you'll always really find yung E sa dulo ng mga group 2 verbs natin. Okay? And sad to say, this is just 85 to 90% of them. Again, 85 to 90%. Dahil may mga verbs po sa Japanese or sa group 2 na somehow hindi ganito yung kaso. Again, ito yung kaso ng majority. That means 85% or 90% sa kanila, ito yung verb stem. Kung isusulat mo nga ng alphabet yung verb stem nila, magtatapos sa letter E, eagle. Okay? So again, 85 to 90% lang yan. Yung natitirang 15% or 10% natin, somehow, iba yung kalakaran. Okay? So we're going to send you something po sa inyong Skype. Ayun, not Skype. We're going to send you something po para sa inyong reference. Okay, let's see. Ay, nawala siya. Saglit lang. Ready ko pa naman yun. Kainis nito. Okay. Wala siya, guys. Okay. It's supposedly done, pero nawala siya eh. Where is it? Okay. Okay, let me find it. Okay. So may sinend ako sa inyo po sa GC natin sa Messenger. Okay, you may take a look at it po. Again, GC sa Messenger po, minasan, pakitingnan. Isa pa lang yung nakakasin, dalawa. Okay, the rest, please take a look at it. Okay? Alright. So ito sila po, minasan, ay mga verbs po na makikita natin sa vocabulary ng inyong N5. So sa N5 lang yan. Okay? N5 level lang, kumbaga. So meron tayong 15 na mga special group 2 rule verbs ang tawag sa kanila kung naka-dictionary form. Okay, but still, that's still your group 2 po. Again, minasan. Itong 15 na ito ay mga vocabulary nga naman ng inyong N5. So, ibig sabihin, kung tutungtong kayo ng N4, N3, and so on, madadagdagan at madadagdagan at madadagdagan yan sila. Okay, ito sila yung sinasabi natin kanina na 15%, 10% ng mga miyembro actually ng inyong group 2. Hindi lang halata na group 2 ang mga yan. Kasi nga po, kung isusulat ninyo ng alphabet ang mga verbs na nakikita ninyo sa screen o yung mga verbs na send natin sa inyo, okay, ang makikita ninyong pinakahuling letter ng kanilang verb stem ay hindi letter E na eagle. Okay? So, special itong mga to kasi hindi sila katulad ng regular or ordinary natin na
group 2 verbs. Iba yung kaso ng mga yan. Okay? Pero, kahit na hindi sila katulad ng regular na group 2 verbs kasi hindi po iigel yung dulo nila sa verb stem, okay, dun sila nagkaiba, no? Again, hindi po iigel ang dulo ng lahat ng yan, yung 15 na yan, na nasa level nga po ng N5. Okay? Dahil ito ay somehow halos katulad ng inyong group 1 verbs. Dahil letter I actually yung makikita natin sa dulo ng verb stem at hindi yung iigel nga. So wala tayong magagawa diyan, okay? Para po dito. There are just verbs na katulad nito po na iba yung composition o pagkakagawa. May rason naman yan dahil po sa kanji reading talaga eh. Eh, kanji involved pa rin po tayo para sa usapang ito. Anyways. So, minasan, okay? The only thing we could do o yung ating pinakamagagawa po para dire-diretso tayo sa inyong pag-learn o pag-apply ng pattern ay i-memorize sila. You have to be familiar with these 15 verbs para po hindi sila mapagkamalang miyembro ng inyong group 1. Okay? So, meron tayong ikimas na go. Okay, nung lesson 5 yan siya na vocabulary. But this time, meron pa tayong isa pang ikimas na to live or para mabuhay naman ang ibig sabihin. Okay? Then, meron tayong okimas na wake up. Yung gising-gising natin na okimas, kumbaga. Meron tayong isa pang okimas na miyembro ng group 1. Yun naman yung okimas na put ang ibig sabihin. Again, sa kanji lang din, nagkakaroon ng diferensya yung dalawang yan. Pero kung syempre, susulat natin ng hiragana, ganyan yung lalabas. Pare-pareho lang yung nagagamitin na hiragana kasi. Pero sa kanji, tayo nagkakaroon ng pagkakakilanlan o pagkaka-identify sa kanila. Dahil iba yung kanji ng wake up sa kanji ng put. Kumbaga, pareho lang sila ng basa. Iba lang yung kanji na ginamit. So, yung ating verb na wake up o itong okimas na wake up, kumbaga, ay miyembro ng inyong group 2. Samantalang, yung okimas na to put or lagay ang ibig sabihin ay member ng inyong group 1. So, wala tayong magagawa dyan. You have to really be familiar with the verbs at kung paano ito ginamit sa sentence. Kailangan lang din, maging progressive tayo po minasan. We need to memorize your vocabulary naman din talaga, no? If you think about it. So, please memorize your verbs and their meanings, of course, para ma-identify natin kung saan talaga na grupo po yung verb na yan, kumbaga. Okay? Aside from your okimas na wake up, meron pa tayong, dito na side, yung ating, sorry, yung ating kimas na wear. May dalawang kimas sa Japanese. Kung naaalala ninyo yung kimas na nasa lesson 5 natin, yung kimas na kam o parito, ang ibig sabihin po. Okay? Pareho sila ng basa ng kimas na wear or suot, ang ibig sabihin naman. Okay? Speaking of kimas na wear, marami silang wear sa Japanese. May wear sila na para sa paa, may wear sila na para sa gitnang bahagi ng katawan, may wear sila na specific para sa mga accessory. May wear sila na para sa mga nilalagay natin sa ulo tulad ng sombrero o corona, kumbaga. So, merong maraming version ng wear sa Japanese. So, kumbaga, yung wear mo na para sa paa, para sa legs, ay hindi pareho ng wear na gagamitin po para sa t-shirt at para sa gitnang bahagi ng katawan overall. So, yung nasa gitnang bahaging katawan na wear ay hindi din pareho ng wear na gagamitin kung magsusuot ka ng alahas, magsusuot ka ng accessory. At hindi din ito katulad ng wear na gagamitin po para sa mga nilalagay natin sa ating ulo, tulad ng helmet, ng corona, ng sombrero, and so on. Okay? So, madami silang wear sa Japanese. Itong wear lang na nandito po na nakikita natin ay wear ito na nasa gitnang bahagi ng katawan. Yung para sa t-shirt, blouse, polo, jacket, okay?
yan na where yan. Okay? So, that's your case po para dito, minasan. There are a few verbs na mapagkakamalan mo talagang group 1. And ito silang 15, yung nauuna dyan. Okay? Again, that's your N5 and may ibang nakahalong N4 pa din po dito. So, lahat-lahat na ito siya na makikita ninyo sa N5 level po kahit paano, as well as some of the verbs na na-mention sa N4. So, please study, memorize, and get familiar kung paano sila ginamit sa inyong sentence para of course, malaman natin na yan po ay member ng group 1. Member ng group 2. Okay. Hopefully, you're looking at them po, minasan. Alright, so yun lang naman. Again, 85 to 90% naman ng group 2, ganito yung itsura eh. Again, that's a majority of your group 2 na iigel ang dulo ng verb stem. So far, 15 lang sila na ganyan yung kaso sa N5 tsaka sa N4 ninyo. Okay? Any questions with regards to group 2? May tanong ba? Questions, minasan? Okay, sige. Kung wala ng tanong, then we're going to proceed with group 3. Okay, clear natin ito? So, sa kaso naman ng inyong group 3, mabilis naman silang kausap eh. Okay, so this is your group 3 po. Okay, so yung group 3 natin ay actually, dalawa lang yung membro ng group 3 talaga. Yung totoo at legit na membro ng tinatawag nating group 3, dalawa lang po ito ng mga action. Yung isa nga lang, okay, ay madalas mayroong karugtong po na isa pang verb or isang noun. So, ito yung una nating side. So, ito yung verb na sinabi natin po din na kadalasan ay galing po sa Chinese yung partner. So, this is your noun. Again, itong noun na ito yung sinasabi natin na madalas mayroong Chinese origin na klase ng salita tulad ng setsume natin last time. Okay? So, yung mga noun na yan, plus o dudugtungan lang nitong shimas na nakilala ninyo sa lesson 7. Oh, lesson 6. Okay, 6 or 7. Okay, that's your shimas noong lesson 6, I think. That's lesson 6. Okay? So, that's your formation po. So, ibig sabihin, yung nakatabing noun natin dyan, ito yung nasa lesson 6 ninyo na pattern na yung ating shimas ay nagiging nag at mag lamang para sa ating Tagalog. So, yan yung irregular verbs ng Japanese. So, natawag silang irregular verb kasi nga kalahating noun, kalahating verb actually. Yung totoong verb lang dyan ay yung shimas lang talaga na idinugtong natin po sa noun para yung noun ay mag-express na ng action. Again, ito ay na-lecture na or na-lesson na natin noon pang lesson 7. Lesson 6, should I say. Okay? So, bumalik lang ulit yung inyong lesson po nung nakaraan, kumbaga. And this is how the book actually operates nga po. Kailangan nating always mag-review ng previous natin na lesson para po may heads up dito sa susunod at susunod pang mga lesson. So again, ito ay na-introduce noong lesson 6. Okay, medyo matagal-tagal na rin. Okay, lesson 6 pa ito siya unang ipinakilala natin. Now, going back. Okay, magbigay tayo ng sample po na may kapartner nga siyang verb. May kapartner siyang noun. For example natin would be your word kagabi. Yung setsume natin na explanation. Okay, ito ay isang noun tulad nga ng nasabi natin po. Noun o tawag natin sa mga tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari o konsepto. So, setsume ay nabigyan na natin ito ng meaning kahapon. That's your explanation. Okay? Ngayon, kung gagawin nating verb yung setsume, dudugtungan lang natin siya ng
shimasu. May verb na siya. So, yung explanation ay nagiging explain na ngayon. Kung tatagalogin natin, yung ating setsume nga, mas mainam ito yung Tagalog version. Yung ating setsume na explanation sa Tagalog ay paliwanag. Okay? Paliwanag o explanation na magiging verb kung dudugtungan po natin ng shimasu sa Japanese. So, yung paliwanag ay nagiging nagpapaliwanag, present tense. Magpapaliwanag, future tense. Kung gagawin natin itong shimashita, o yun na yung nagpaliwanag, past tense natin. Okay? So, ganun pa rin ito po sa function natin nung lesson 6. Nag at mag lang din ito yung Tagalog nga. Okay. Isa pang example natin would be your benkyo. Okay, yung isa din sa nabigyan natin example dati. So, yung benkyo, okay, ito ay isang noun para sa Japanese nga. Okay. So, ito ay study sa English na somehow parang verb pa rin pakinggan. Okay? Yung benkyo natin dito, we mean to say yung aralin. Okay, that's study. Okay? That's your Tagalog na naman. And then you have your, okay, shimasu. Siyempre, i-adjust lang natin ng slight yung ating pagkakagamit sa word para ma-accommodate yung gusto natin sabihin sa Tagalog version. So we say, nag-aaral, mag-aaral, nag-aral. Okay? So that's your pattern po para sa inyong group 3. And that's just the first side. O yung ating unang version ng group 3. Okay, so again, yung palaging katabi ng inyong noun ay yung shimas natin po. Ito lang siya actually yung totoong verb natin dyan na magdadala ng inyong tenses kasi siya lang yung may bitbit ng mass form. Yung katabi niyang noun, hayaan mo yan. Wala yang nagiging pagbabago sa process. Okay? Now, here goes your second po na member ng group 3. This is your verb te form. Ito yung makikilala niyo tonight. Okay, we have verb te form, okay, verb te, and then yung nakadugtong sa kanya na kimas natin po. Okay, ito yung kimas na nakilala natin noong lesson 5. Ito yung kimas na come ang ibig sabihin. Okay, so itong katabi niya ditong verb, wala din niyang ibang formation, kundi yan lang din. Verb te form ang tawag natin dyan. Again, later pa natin ito mas may expound ng pagpapaliwanag dahil pinapakilala pa lang natin ng grupo for now. Okay, yung conjugation pattern would be after this introduction. Okay, now going back. So, yung ating verb te form would be the action po actually na sinusubukan nating gamitin po para sa inyong formation. So, let's try something like this. Okay, example natin would be this few verbs. Okay, this is your tsurete. Again, yung tsurete mismo, isang action yan. Then yung kimas na lang, yung magdadala po ng direction natin in other words. Okay. So, itong tsurete kimas natin, ito ay bring. Okay. Bring ang ibig sabihin. Pero, bring ito na person ang ibibring natin in other words. Kumbaga, something like this. Dalhin mo sa party ang kapatid mo para sumayan naman. Dalhin mo ang mga kapatid mo sa kwarto. Mag-uusap lang kami ng tatay mo. Dalhin mo ang mga magulang mo sa meeting dahil kailangan natin yung presensya nila. So, ito yung bring na bring a person, in other words. Bring your classmates to the front yard to clean it. So, dalhin ito in Tagalog natin, po minasan. Okay? So, bring a person, yung case natin dyan. Okay? Pwede mo rin ipasa sa English kung gusto mo. I brought my friends home. Again, I brought my friends home. Okay? Dinala ko mga kaibigan ko sa bahay, in other words.
Okay, so dala ito na tao, yung specific mo na dinala. Okay? Another example would be this formation. Kung meron tayong bring na tao, meron din tayong bring na para sa mga bagay-bagay. Okay? At nagtatapos din ito ng te, kumbaga. Okay? So this is also paired with your kimas. So ito nga po, tulad ng sabi natin kanina, ay isa pang version ng bring sa Japanese. And they're very organized kasi bring ito na para na this time sa gamit. Okay? Nagdala ako ng saging sa party. Sample lang. Okay? Dalhin mo ang lapis mo sa exam. Nagdala ako ng maraming prutas mula sa probinsya. Dinala ng kapatid ko ang libro ko sa science. So, kung ganito ang pagkakagamit natin para sa ating dala or bring, in other words, okay, na ginamit natin sa tao, sa tao, you got your tsurutekimasu. Pero kung bring ito na yung ating ginamitan po ay bagay, this is your motekimasu naman. Okay? So, pareho lang sila na bring sa English, pareho lang sila na dala sa ating Tagalog, pero somehow, sa Japanese, very specific kung anong bring yung dapat mong gamitin. Dahil depende nga kung anong klaseng bring yung ginawa mo. Bring ba na tao yung dinala o bring na gamit lang? Okay? So, that's your formation po para sa verb tekimas natin. Yung may dala po ng action talaga ay yung ating verb te form, in other words. Yung kimas natin, yun na yung nagpapakita din po ng direction. Now, when we say kimas, dala ito ng taong nag-e-express ng action. Okay? Or dala ng taong yun, yung bagay o yung kasama niyang tao, together with them. Okay? Anyways, that's your case po sa formation ng group 3. So, yung totoong membro lang ng group 3 natin ay yung shimas na nagdadala ng action kung ito ay ipapartner natin sa noun at yung ating kimas na nanggaling actually sa inyong kam noong lesson 5 pa. So, sila lang yung legit na miyembro ng inyong group 3. Na kapag nakadagdag na ito sa inyong noun, ang shimas, nakadagdag na sa inyong verb itong kimas, automatic po na yung verb natin tsaka yung noun na yan ay under na sa formation ng inyong group 3 verbs. Okay? So, dalawa lang sila po na titingnan. And of course, siguraduhin din natin na yung katabi ng inyong shimas ay talagang noun. Okay, madali namang makilala yung partner ng inyong kimas dahil wala namang ganito yung itsura maliban sa isang yan. Okay? Any questions po ba for your group 3, minasan? May tanong? Sensei, question Yes? ko lang po. Bakit po nakakategorize into 3 groups pala? Ano pong, ano po dito? Iba-ibang process po yung meron para sa group 1, group 2, and group 3. In other words, yung process na para sa group 1 lang din yun. Hindi ito pwedeng gamitin sa ibang grupo, kumbaga. Ang proseso na meron sa group 2 ay para lang din exclusive sa group 2. Hindi pwedeng i-apply kung ang verb ay group 1 or kung sakaling ang verb mo ay itong shimas o kimas. Yan yung rason kung bakit nakasegregate o hiwa-hiwalay ang mga verb sa Japanese. Dahil depende po sa grupo yung gagawin ninyong process o yung ia-apply ninyo po na conjugation pattern para sa expression ng nasabing verb. Okay? So again, you could think of it this way. Ang para kay Juan ay kay Juan. Ang para kay Pedro ay kay Pedro. Ang para kay Santiago ay kay Santiago. So, si Juan, yun na yung ating group 1. Si Pedro, ang ating group 2. Si group 3, yun na yung Santiago natin. Okay, if you think about it. Right? So, kumbaga, kanya-kanyang process, kanya-kanyang pagdadaanan po na changes
depende sa grupo na kinabilangan ng inyong verbs. Okay, so exclusive yung patterns natin para sa mga grupo ng verb. Again, ang group 1 ay kay group 1 lang, ang group 2 sa group 2 lang din pwedeng gamitin, at yung group 3, syempre, sa group 3 lang din natin po pwedeng i-apply. Any more questions, minasan? May tanong? Hello guys, any questions? Okay, sige. Kung wala na tayong tanong, then we're going to proceed with your verb te form. Okay, ito na yung susunod natin po for tonight. And again, like I said, it might be a lot to really take in. Pwedeng masyadong marami siguro sa unang sabak. Pero this is part of the process, minasan. At magagawa dyan. Kahit ako dumaan din ako sa initiation na ito, of course, I would call it initiation kasi ito yung unang formation ng verb na talagang nakakalito para sa akin. Pati din sa nung mga classmates ko nung nakaraan. Anyway, hindi naman kami matinong tinuruan nun eh. So ang ending parang nag-self-study lang din kami ng kami-kami lang nung iniwan na kami ng teacher namin. Hindi niya kami tinapos ng lesson. Kakainis siya. Nagbayad kami ng full. Anyway, so going back, okay, clear natin ito and we're going to start with your group 1. Siyempre, yun yung group 1 natin. So again, this is what we call your verb te form. Okay, again, verb te form. Okay, so yung verb te form natin, pwede natin itong tawagin as your, okay, progressive form of the verb. Progressive or also known as your continuative form of the verb. Dahil ang ating verb te form ay kalahati lang. Wait lang, paano siya naging kalahati? Ang nangyayari kasi kapag naka-verb te form ang inyong verb, okay, wala pa itong tense. Hindi pa natin alam kung ito ay past tense, present tense, future tense ba yan? O ito ba ay positive o negative? Wala pa itong ganung information kung te form lang. Kung naaalala ninyo yung inyong lesson 4, yung verb te form natin ay katulad ng inyong verb na mashte. Yung mashte natin guys, na miyembro ng inyong group, membro ng inyong verb mass form. So, meron tayong mas, masen, mashta, masen deshta. Then, ito yung ikalimang miyembro nila. Yung verb mashte. Okay? So, again, katulad ni verb mashte, si verb te form ay continuative din. Depende pa kung ano yung idudugtong mo sa kanya para magkaroon siya ng present tense. Depende pa kung ano yung isusunod natin po na formation sa kanya para malinaw kung ito ba ay positive or negative. So, tulad ng pagkaka-introduce natin, si verb mashte ay mananatili sa kanyang meaning. At ito ay nasa polite na spectrum o pananalita kasi nga miyembro siya ng mass form eh. So, polite yan, mabait. Okay. Samantalang, itong ating verb te form ay yung ordinary niya na form, kumbaga. Okay, at tawag nila dyan ay yung ating verb plain form. So again, yung verb te form ay equivalent or equals ng inyong verb mashte. Yung verb te form nga lang ay yung ordinary na version nito. Yung normal lang na version. Okay? Samantalang, yung verb mashte natin, dahil ito po ay miyembro ng mass form, polite talaga po yung dala ng isang yan. So, mabait, magalang, respectful, kumbaga, kung mashte. Okay? Yung sa verb te form, pwede naman itong bawiin ng katabi niya eh, para maging polite na ulit yung formation. But for now, kung verb te form lang yung gamit, te form lang yung makikita, okay, walang nabago sa inyong verb, yung base form pa rin ito. Okay? At ito ay nasa plain na side. Ordinary lang yung verb, kumbaga. Okay?
So, going for your group 1 na po tayo po na formation ng inyong te form. Okay, so this is for group 1. So, sa group 1 natin, meron tayong tatawagin po ng mga ordinary members o yung mga regular nila na member. So, for the regulars, hindi pala dito na side yun na belong. Hindi pala dito na side yun. Iba yung kaso pala ng mga regular natin. Okay, back to business. Okay, so group 1 natin, ito ay magdedepende tayo sa ating verb stem. Okay, so sa verb stem tayo titingin po, minasan. Okay, iba yung iniisip ko na formation. Okay, so sa verb stem natin, kung ang inyong verb stem ay literal na sa mga hiragana na ito nagtatapos, please follow. Lahat naman ito sila kung isusulat mo ng alphabet, letter I yung dulo eh. Dahil yun naman yung pagkakakilanlan talaga ng group 1. So this time, isusulat natin siya ng hiragana. Okay? So kung nakasulat po ng hiragana ang inyong group 1 verbs, ito sila yung verb stem natin na makikita. Okay? Alright, let's clarify this one. Verb stems ending. Okay? Ending in o yung mga verb stem na nagtatapos sa, okay? I, chi, at, okay? Ri. Okay, so again, that's your note, no? Mga verb stems daw na nagtatapos or ending in I, chi, at ri. Okay? Ito silang tatlo. We got your arrow. Okay, arrow means change, kumbaga. Okay? So yung tatlong yan, okay, papalitan natin, tatanggalin, babaguhin natin. At gagawin nating ganito. Okay, yung double T natin with E. Ito yung nakita nyo kanina so dun sa ating group 3, yung motte na nakita nyo doon. Dito nang galing yun. Okay? So, ibig sabihin, kung E ang dulo, tanggalin at gawing TTE ang kapalit. Ganun din para kay Chi, tanggalin din siya at kay Ri, tanggalin din po itong dalawang ito at palitan ninyo nitong TTE na formation natin. Okay? We're going to have a little bit of example para dyan. So, here goes your case. So, gamitin natin yung naging example kanina. Yung totoong itsura nun, okay, that's actually mochi mas. Mag-mas tayo dyan. Okay? So, mochi mas. Verb stem, mochi. Okay, again, verb stem ng mochi mas, mochi. Tanggalin natin yung chi kasi ito yung dulo nga naman po natin na makikita na hiragana sa verb stem. Tanggalin yan siya at palitan of course itong TTE. Okay? So again, minasan. In process, okay, kung iisipin natin, verb stem lang yung kailangan. So kailangan nating tanggalin yung verb mas natin dito para matira ang verb stem. Okay, so verb stem na po yung natitirang part and that's your mochi nga. Then itong mochi natin, tatanggalin din at papalitan din siya nitong TTE, in other words. So yung mo, ang magiging bago niya ng katabi ay itong TTE. Okay? So pagsulat mo ng alphabet yung mo natin, ito naman talaga yung sulat dyan. Ito yung magiging itsura po ng inyong Romaji o kung isusulat nyo ng alphabet. Okay? So, sa version natin ng hiragana, ito ay magiging mo. Ito siya, chi, sai, tsu, at te, yung labas. Okay? So, again, ichiri, change to, ang ibig sabihin ng ating arrow. Okay? Para sa usapan na yan. At dahil verb stem lang yung kailangan natin, ibig sabihin tanggalin din yung mass form. Verb stem lang po yung concern. Okay? So, that's your case po para sa isang yan. Lahat naman ito, ulit lang yung process. Para sa I, ganun din ang gagawin. Para sa Ri, ganun din exactly yung gagawin. Okay? So, that's your case po for this one, minasan.
Any questions ba? May tanong? Okay, sige. Kung no questions, then we're going for the next one. Okay? Next step natin, ganun pa rin yung idea. Verb stem pa rin yung kalakaran, no? Verb stem, ending, in. In na lang yung susulat ko dyan. Okay? So, para sa mga verb stem na nagtatapos this time sa grupong ito. Okay, we got your me. Okay? Verb stem na nagtatapos sa me, be, tsaka dito sa ating ni. So, katulad din po ng ginawa natin sa tatlong yan sa taas, may change to din na nagaganap. So, yung me, be, at ni, change to nga po ang ibig sabihin ng ating arrow, magiging ende ang kapalit natin sa isang yan. Okay? Again, change to lang natin po. Same process. Right. So gawa tayo ng example dito, no, yung ating na-mention kanina. So, let's go right. This one. Okay, aso, be, mas. Asobimas. So, kailangan lang natin ng verb stem, tanggalin si mas, matitira ang verb stem na asobi. Okay? At ang concern lang natin ay verb stem nga daw na nagtatapos sa mi, be, at ni. So, yung verb stem natin na ito, asobi, nagtatapos siya dito ng verb stem. So, sundin natin yung process. Tanggalin ito kasi kailangan natin siyang i-transform into this one. In other words, okay, mawawala siya sa pwesto niya. Itatanggalin natin siya at papalitan nitong ende na equivalent niya sa te form. So, kung titingnan natin yan, okay, itong ating mga nakahiragana na part, okay, that's so. And ito naman siya ay si a. So, asonde ang labas po. Writing, ganun pa rin with this one. Okay? So that's your process po for your pattern, minasan. At ganun ito sa lahat po ng mga sumusunod pang pattern ng inyong group 1. Sila yung pinakakomplikado yung kailangan tandaan para sa inyong para sa inyong verb te form kung tawagin. Okay? Any questions ba sa unang dalawang grupo natin po? Di pa tayo tapos, marami naman yung ating group 1 kasi. Nasusundan ba yung ginagawa nating process, minasan? Are we good? Please take note. Magsulat po sana tayo, no, para meron tayong reference. Okay, sige. Alright, meron naman kayong copy. Meron naman kayong copy diyan sa taas, no? Kaya kailangan natin tanggalin itong nasa baba para magka-space tayo sa mga susunod pa nating pattern. Okay. So, maliban kasi sa mga ito, mayroon pang ibang formations, of course. Again, meron kayong copy dyan, no, na pwede nyo sundin kung paano natin pinerform yung changes. So, again, ang arrow natin, yun po yung ibig sabihin. Change to, change to. Now, going for the next one. Okay, here goes your next formation. Same thing, verb stem pa rin yung basehan natin. Okay, here goes your formation. Okay, so para ito sa mga verb stem na nagtatapos sa ki. Ang ki ay tatanggalin, itatransform natin into ite. That's te form. Lahat ito sila ay formation ng te form, kumbaga. Okay?
So, te-form ito, te-form din yan, kahit na de yung nakasulat, te-form din ito. Again, this is your formation, te-form. Verb, te-form. Okay? Te-form, ang ginagawa natin ngayon po, minasan. We're doing verb te-form na naka-plain form, kumbaga. Okay. So, next stop natin, we got your side nito na may teng-teng. Okay, ito yung gi natin. Ganun din yung mangyayari sa kanya, change to. So, ito ay change to, ide naman yung version. Okay? And we got the next part natin. So, ito lang siya yung naiiba. So, kung sakaling nagtatapos po sa kanya yung inyong verb stem, walang change na magaganap. Okay, again? Walang magaganap na change dahil po plus yung nasa kanya. Siya lang yung nag-iisang plus po. Okay, yung others natin, yung nasa taas, puro sila change to, change to. Siya lang yung naiiba na plus te lang siya directly. So, kung sakaling sa kanya nagtatapos ang inyong verb stem, dadagdagan nyo lang po ito ng te. So, verb stem lang niya na nagtatapos nga po dito. Tapos, dugtong lang tayo ng te, in other words. Okay? So, that's your group 1. Any questions ba guys? Bago natin mag-practice kasi talagang marami yung concern natin sa inyong group 1. Any questions? We're going to practice po minasan kung wala tayong tanong. Okay, sige. Going back with Sir Reynan Hardinil. Hello? Yes po, ma'am. Okay, alright. Subukan natin ito, sir, para sa inyong pattern. Okay, sundan lang kung anong ginawa dito, ganun lang din yung gagawin dito sa mga sumusunod. Okay? Very good, sir. Yes po, yes po. Okay. Alright. Let's try this one po. Yung sulat ko muna ng alphabet. Okay. Paano ito sa kanyang te-form? Again, minasan, lahat ng yan, te-form, 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 yung ginagawa natin. O yung ating equivalent ng mashte. Okay, sige po, sir. Yomimas will become yung yonde. Okay, anong ginawang process natin? Yung mi pinalitan ng N tsaka D. Nandito pa ba yan? Then omit na din yung mas. Kasi verb stem lang yung kailangan. So, ang lalabas, sir, ay? Yonde. Okay. So, again, for everyone else, lahat ng klase ng mas form. So, mas, mashta, masandeshta, masyo. Okay? Lahat ng yun mawawala. Kasi nga, verb stem lang yung kailangan natin. So, verb stem, yomi. Yung mi natin ay nandito po. Okay, that's your me. So, matatanggal nga po. Tulad ng sinabi po ni Sir Reynan. Tanggalin siya at palitan nung equivalent niya sa te form. So, yung me, okay, papalitan natin itong NDE, kumbaga. So, in combination with that, yung yo, tsaka NDE, yonde, yung basa natin. Okay, that's yonde. Okay, thank you, sir. Okay, isa pang practice po. Okay, one more time. Yeah, for the others, any questions? May tanong ba? Any questions, minasan? Okay, sige. Kung no questions, then another example natin, no? Sa inyong group 1. Like I said, medyo OA lang itong side ng group 1 sa dami ng changes nila. But that's part of what
your group 1 verbs are. Okay, sige, let's try. Okay, going for this one. Sir Hardinil, go. Hello, Sir Raynon. Hello po. Naka-off pala yung mic ko. Kawakimashita. Mhm. Magiging magiging kawaete. Okay, ano yung process, sir? Change yung ki into ete, then disregard na din yung mashita. So, ang lalabas ay? Magiging kawaete. Okay, that's correct. Okay, so tulad ng sabi ni Sir Raynon, verb stem yung kailangan natin. So, ibig sabihin, matatanggal yung mashta o yung mga mas form, lahat ng yun. So, naiwan yung ating verb stem, kawaki. Yung ki natin po ay ito. Sir ki yung basa natin sa isang yan. Okay, na ang te form ay itong ite natin po. So, same ng ginawa natin kanina, yung ki na verb stem ay tatanggalin. Papalitan natin itong te form niya. Kumbaga, tatanggalin natin yung ki at ilagay natin yung te form na kapalit na ite. So, ang labas, kawaite, kawaite, kawaite. Te form ng formation. Okay, so that's your fourth example. Simula pa kanina. Motte, saka yung kanina po na ginamit natin, yung asonde, then yung kanina with Sir Raynan. Okay, we got that verb, and this one po, yung kawaite natin. Okay, so yonde, kawaite from Sir Raynan. Same process lang po, cancel, maliban sa isang ito. Siya lang yung ma-plus. Okay, so kung sa kanya nagtatapos yung inyong verb stem, okay, dugtong lang ng te, you're good. Siya lang yung walang change na nangyayari. Okay, thank you so much, Sir Raynan. Good job po sa inyong changes. Okay, for the others, any questions po ba for your group 1 verbs? Paano sila gumawa ng verb te form na formation? May tanong? Sensei, pero ang meaning nito ang meaning ng word sensei is hindi naman siya nagbabago, no? Wala pa po, sir. Di ba na-mention natin na ito ay depende sa magiging karugtong pa niya. Okay po. Sige po. Okay, depende pa po. This is your progressive continuative form of the verb. So, progressive/continuative. So, either way, tawagin mo man siyang progressive form, tawagin mo man siyang continuative form, same thing. Again, po minasan, wala pa tayong changes na ginapply. Hindi pa nga natin alam kung ito ay positive or negative. Hindi pa din natin alam po kung ito ay present tense or future, magkasama sila. Hindi din alam kung present tense, future tense ba yan or naka-past tense ba. Again, wala pang nangyayari sa inyong verb dyan. To be continued pa, in other words. Okay, nasa progress pa ang inyong verb, in progress pa lang. Okay, hindi pa tayo tapos kasi kalahati pa lang yung verb ninyo. Yung nakadugtong dito, yun yung magdadala kung kamusta yung verb natin. Positive ba yan or negative? Ito ba ay past tense or present future tense? Again, wala pa tayong changes na naa-apply kung ito pa lang yung formation ng verb. Malinaw ba, guys? Are we good? Okay, sige. Kung good na tayo po, hopefully we're good. Okay, sige. Okay, we're going for your group 2. Friendly naman yung group 2 actually, tsaka yung group 3 natin. Wala namang problema yung mga yun. Yung group 1 lang talaga yung maraming mema, kumbaga. Okay, so kaya din focus tayo masyado sa group 1 dahil sila yung makulit sa formation. Okay, so if no questions, we're going for your group 2 and group 3. Okay, mag-erase tayo.
Ay siya. Wait lang, magbubura muna tayo dito, no? Okay. Mhm. Okay. So, yung process ng inyong group 2, okay, at maging ng inyong group 3 ay iisa lang. Dahil hindi sila magulo sa formation po natin, no, kung iisipin. Dahil ang kailangan lang ay ang verb stem plus te. Yun na yun. Verb stem plus te lang tayo. That's your group 1, that's your group 2 and group 3 sa formation. So, as long as tatanggalin nyo yung mass form para makuha yung verb stem, dugtong lang tayo ng te form or yung te natin mismo. So, kung isipin, para lang nating pinalitan yung mass ng te. Yung mass form, pinalitan ng te form, in other words. Okay, so gawa tayo ng example natin for group 2 muna. Okay, so for group 2, here we are. Okay, so group 2 natin, sulat pa rin natin siya na naka-alphabet muna, no, para mas madaling makita. So, this is oshiemasu. Oshiemashita. Okay. Tsaka gamit tayo ng isa sa mga ano natin, isa sa mga special, yun talaga yung term, sa mga special ng group 2. So, actually, yung pangalan ng school, okay, yung ating Shinjiro, ay nabilong dito nga po, minasan. So, in mass form, ito ay Shinjimasu. Okay? So, dito nang galing yung pangalan ng school natin po. Okay? So, tulad din po na na-explain natin kanina, diretsuhin na natin ito, no? Okay, tanggalin natin yung mashta, mass form, yan siya na past tense, no? Positive. Maging yung ating positive present tense, future tense natin na mas, and yung iba pang kasama nito, tanggalin lang. Matitira yung ating mass form, yung ating verb stem. Verb stem. So, yung mashta natin, okay, palitan lang ng te. Para madugtong na yung te na kailangan natin po. So, verb stem, kasi yung verb stem dito, plus te. Ito yung te natin eh. Okay. So, para lang nating tinanggal yung mass form at nilagyan lang ng te bilang kapalit. So, yung mashta ay naging te, yung mas ay naging te. So, ang labas, oshiete ang te form. Oshiete, depende pa kung dudugtong natin dyan. So, as is muna tayo. Ayun nga pala, yung verb na ito ay nanggaling sa inyong lesson 7. Okay, yung teach natin po. And next one, we got your name ng school nga, yung Shinjiru or yung ating Shinjimasu kapag naka-mass form siya. Okay, ito sa te form ay Shinjite. Shinjite. Okay, isa sa mga special po na members ng inyong group 2. Okay, so ibig sabihin lang, change mass form into te form. Verb stem plus te ang formation ng group 2. Okay. Samantalang, group 3 natin, tulad din po ng parehong explanation, okay, verb stem lang din yung kailangan natin dyan. Or your idea na change mass form into te form. So, gamit pa tayo ng iba pang mga concern natin, no, sa inyong group 3. So, this is sentaku. Ang ibig sabihin po ng sentaku natin ay labada or laundry, kumbaga. Okay, so yung laundry natin na yung English na lang yung sulat natin dito. Labada yung Tagalog kasi natin. Okay, so isa yung noun. Yung tawag natin po sa gawaing bahay na yan. That specific housework na paglalaba ng damit. Laundry. Labada, in other words. So, dugtong lang tayo ng shimas. Okay, sabihin natin tapos ka nang maglaba niyan. Okay? So, yan, shimashita. Verb stem natin, syempre, sentaku na noun plus itong she. Yun na yun eh.
Kasi verb stem nga lang po. So, tanggalin lang yung mas, palitan nyo ng te. Okay na yan. Okay? Again, another formation natin po. Okay? This is from Torimas. Okay? Yung Torimas natin, kay galing ito ng group 1. Kasi nga, kung tatanggalin yung mas, verb stem, tori, tatapos ng I, so group 1 yan. Ito yung verb te form na katabi ng inyong kimas kanina. So, tatanggalin natin po yung mas. Okay? Yung ri natin, tatanggalin din. Papalitan natin ng TTE o yung ating partner kanina. Tote, yung labas. And then yung kimas natin, same thing. Itote kimas. Okay? Tulad ng ginawang mashta natin dito, yung mas dyan, tatanggalin din at lalagyan din natin ng te, in other words. Or papalitan natin ng te. So, meron tayong tote kite. Okay? So, again, for group 2 and group 3, verb stem lang yung kailangan. So, kailangan nyo lang, okay, palitan yung mas form, lagyan nyo ng te form, in other words. Okay? So, gano'n lang, mabilis na yung group 2, group 3 natin. Kung ano man yung mas form na yan, tanggalin, palitan nyo ng te. In other words, para po makabuo ng tinatawag nating te form. Tanggalin ang mas form, gawing te form. Kumbaga. Okay? Any questions ba, minasan? Para sa inyong group 2 and group 3 na formation. Tanong ba? Hello guys. Any questions para sa process ng group 2 and group 3? Okay, sige po. If you confirm na good na tayo po, again, yung talagang magulo lang po talaga ay yung group 1. Sila lang po talaga yung maraming mema nga. So if you got your screenshot kanina po ng mga formation, maigi po ito para maging reference. Okay, we really need them, of course, minasan, para po sa pattern. Okay? Yung book mismo, yung Minano Nihongo natin na libro, maging doon sa application, ay hindi ito showcase, kumbaga. Ang sinabi lang, te form na yung kailangan. Pero hindi sinabi po kung anong formation ng te form yung i-a-apply per group. Okay? So, we're going to have a case po dyan. Eh, mayroon lang tayong exception dito na hindi sumusunod sa rule. At isang verb lang yun. Okay? At ipapakilala natin siya for your pattern. So, let's remove this one. Mas mabilis yata kung mag-erase tayo directly. So, this is your group 1. Okay? At siya yung nag-iisang may ganitong sakit sa group 1. At sa lahat ng verb, actually, siya lang yung may pinagdadaan ng ganitong crisis. I would say crisis kasi hindi siya marunong sumunod ng sarili niyang rule according sa grupong pinanggalingan niya. Okay? So, itong isang ito ay galing po sa inyong verb na ikimas. So, may dalawa nga tayong ikimas, no? May ikimas ng group 1 at saka ikimas ng group 2. So, itong ikimas na ito ay tulad na nakasulat dyan, miyembro ng inyong group 1. At ito po yung ikimas ninyo na go. Ang ibig sabihin, noon pa itong lesson 5. Ngayon, yung isang yan, kayo wala na itong masyadong explanation pa, diretso nyo na lang gawin po. Okay? So, yung ating ikimas na go, sa kanyang verb te form, okay, wala nang maraming process, ito ay diretsong nagiging ite sa kanyang te form. Eh, hindi siya marunong sumunod ng process ng sarili niyang grupo. At again, siya lang din naman yung ganyan eh.
sa grupo nila sa group 1 or sa lahat-lahat ng verb. So, sa yung group 2, group 3, okay naman sila so far, wala namang problema yung mga yun. Yung group 1 lang po natin yung iba-iba yung proseso at meron tayong isang, hindi sumusunod po doon or yung ating exception doon sa process. Okay, so direktahin na lang natin po. Yung ikimas na go, na under ng inyong group 1, sa kanyang te form ay nagiging itte. So magkahiwalay yung pagkaka-pronounce ng dalawang letter T. Itte, itte, itte. Okay, sana malinaw po ito para madaling malaman kung ano yung formation na ginagamit ninyo. So overall, that's about it. Okay, that's about it po, minasan. Any questions ba? Itanong? Okay, sige po. Kung no questions na tayo po, then please refer to your notes. Kung nakapag-notes man, mas maigi po ito. Or kung nakapag-screenshot, sana kompleto po yung naging screenshot natin for this one. Okay, so again po, your group 1 may be a lot more challenging than the other two groups. So, kailangan natin siguro mas pag-igyan yung practice natin sa isang grupong ito. Okay, now going for your pattern, kung saan i-apply yung tinatawag nating te form. We're going to clear? So for this one, before we go with the pattern po, no, minasan, again, let's try to really identify the verb po muna. So first step, bago mag-process ng verb, in other words, yung unang hakbang na gagawin, bago natin, i-change yung formation ng verb. Kailangan po muna nating i-identify yung grupo. Kasi nga, tulad ng sabi natin, depende sa grupong pinanggalingan ng inyong verb yung magiging process nito. So again, una sa lahat, kilalanin natin ang inyong grupo ng verb. Kung ito ba ay verb na nanggaling sa group 1, then follow group 1. Kung ito naman ay isang verb na miyembro ng group 2 at ng group 3, then sundin natin din po yung process ng dalawang grupong ito. Okay? So ito yung ating unang pattern po according sa book na gumagamit ng ating verb te form, kumbaga. So itong kudasai na makikita natin po sa dulo, actually isa itong verb sa Japanese. Okay? Ito ay kudasaru sa dictionary form, pero sa mass form, okay, basta verb talaga may mass form yan, okay, ito ay kudasaimasu naman sa mass form niya. Somehow, sa English, yung binigay na equivalent po ng verb na yan would be the word please. So kapag may gusto lang tayong i-request or may gusto tayong ipakiusap na action sa ating person, okay, we could have your verb te form. Yung verb te form na yan, yun po yung action na pinapakiusap nating gawin. Kasi nga naman, yung kudasai ay equivalent na lang ng please para sa inyong sentence. So again po, yung action na gusto nyong ipagawa, ito yung kailangan na naka-verb te form, kumbaga. Samantalang yung ating kudasai ay idudugtong natin pagkatapos na nito. Okay? Alright, now let's try to, give it in a sentence. Let's try here. Okay, so yung verb natin mananatili muna sa mass form kasi i-change pa natin yan.
Okay. Going back with our participants, no, let's check with Sir JC. Hello, Sir JC? Hello po. Okay. Pakibasa po yung ating verb. Kakimas po. Okay. So, ang unang step ay kilalanin ang grupo ng verb na yan. Saan po ito, sir? Is it group 1, group 2, or group 3? Group 1 po. Okay. So, kung group 1 siya, saan siya nahulog doon sa group 1 natin? Yung E po. Lahat naman sila po, sir. E naman talaga yung group 1, right? Di ba marami tayong verb stem na tinitingnan sa group 1 na verbs? Saan po siya doon sa mga verb stem na yun? In other words, yun yung tinatanong natin? Paano po yung question, Sensei? Hindi ko po masyado magets. Yung question ko po, sir, ano po yung verb stem ng inyong Okay po. verb? Kaki po. Okay, so yung verb stem na yan, doon sa group 1 po na side, saan po ito napunta? Sa TTE po. Yung T. Sir, ano yung instruction natin po doon sa group 1? Ano nakalagay doon? Verb stems ending in, 'di ba? Yung nakalagay. So, please apply it doon sa inyong verb stem. Ano yung verb stem mo again, sir? Kaki po. Okay. So, ang verb stem na yan ay ending in E po. lahat naman po ng verb stem ng group 1 nga, nagtatapos po ng I, letter I sa alphabet. Hindi ba? Okay po. Nagets ko na po. Ano po pala siya? Group 2. Group 2 po. So, bakit na naging group 2 na naman? Ano nangyari sa kanya? Ba't naging group 2 siya? Hindi, tama lang po pala. Kaka-discuss lang talaga natin at tinatanong kayo every time kung may tanong ba. Ay po. Kakimas. Bale, yung i-remove po yung E sa ki. Sige daw, subukan mong tanggalin yan, sir, na nakahiragana siya. Ay, ano po, yung buong word po pala na ki, i-remove po siya. Pati po yung mas. Then, ipapalit po dun sa dalawang yun, yung TTE o yung te. Te po. Are you sure that's your pattern? Kaya nga po natin tinatanong, right? Ano yung verb stem ending niya? Diba yun yung nakasulat doon? Were you able to write it down or kahit screenshot man lang, sir? Meron po ako. Oh, so please tingnan po yung screenshot ninyo. At saka nag-perform din si Sir Reynan kanina. Si Sir Reynan Hardinil, kumaga. Ilan yung verbs niya dun? Dalawa yung verb niya dun. Yung yomimas, tsaka yung nakasunod po doon na nakalimutan ko exactly. Pero yes, nakaapat tayo dun. Meron tayong motte, meron tayong asonde, then meron tayong yonde na nanggaling kay Sir Reynan. Kawaki pala yung isa, yung kay Sir Reynan. Kawakimashita. So, yun yung pang-apat natin na example under group 1. If you were able to observe kung doon sa process niya with Sir Reynan kanina, okay? Ganoon lang din po lahat ng process po ng inyong group 1 maliban doon sa isa na plus po, plus te. Ay po, ano po, bali magiging ano po siya. Tatanggalin po yung ki, tapos yung mas, then papalitan po siya ng ite. So, ang labas ay Kaite.
Oh, yun po yung question natin po, sir. Grammar time. Okay, ano yung verb stem ending natin po? Ki po. So, kung ki ito nagtatapos sa verb stem, ang kanyang te form ay, Ite po. okay, ite. So, ang labas po sa pattern would be, Kaite. okay, ganun po. Okay, that's right. So, tanggalin yung mas, verb stem nga po, yung matitira. For everyone else, okay, please observe. Again, hindi naman magma-matter kung ano yung mass form na gamit. Basta mass form. Mas, masen, masta, masenesta, masyo, maste, masumay. Doesn't matter nga. Kasi mass form lang silang lahat po. So, tanggalin po yung mass form na katabi. Matitira nga yung inyong verb stem. O consistent naman tayo sa isang yan. So, pag natanggal na yung mass form, matitira yung verb stem. Yung ending ng verb stem yung concern. So, verb stems ending in yung ating sinulat doon po sa pattern kanina. So, verb stems ending in ki. Kasi kaki ito. So, yung ki natin, ito din ay matatanggal. At papalitan nung te form niya, kumbaga. At ito yung ite nga. Okay, sinulat natin siya like this, no? Naka-alphabet para mas madaling mabasa. Ngayon, okay, if we apply that one, we go like this. Tanggalin nga yung mass form. So, verb stem, yung matitira. Tanggalin yung ki ng verb stem na yan. At itatransform or papalitan natin ng te form niya. Kaya ito yung lalabas sa formation. Kaite. Yung meaning ay hindi naman nagbago. Kung ano yung meaning niya ng mass form pa siya, ganun pa rin yung meaning niya po dito sa te form niya. No changes. Then, diretso na tayo with the kudasai na nakadugtong in your pattern. Okay. Ganon. And add natin yung circle-circle nila na period. Okay, going back with Sir JC. Okay, please read and translate po ng inyong sentence na ginawa natin ng formation. Hello po. Okay, go sir. Kono kami ni namae to Josho kaite kudasai. Okay, one more time. Isama natin yung particle, oh. Ay, sorry po. Kasama natin. Kasama yan. Kasama yan. Okay, sige. Kono kami ni namae to Josho o kaite kudasai. Okay, that's right. Translation natin. Wait lang po. Nakalimutan ko yung Josho. Do you have your dictionary, sir? Yes po. Type na. Okay, good. You could type. Josho. Let's collect vocabularies. Tama po ba? Sticky or sultry muggy? Hmm? So, doon yung pinaka-accurate. Paano niyo po spelling? Ano pong spelling ng inyong Jusho po? Ay, mali. Mali pala. Sure. Address po ba? Tama po ba? Oo, address, sir. Paano masusulat yun? Kaya address ito, address. Sige po, go. Kono kami ni namae to Josho kaite kudasai. Ano ang address at pangalan sa papel na ito? Huh? Saan mo kinuha yung ano mo, sir? Saan galing yan? Ay, Sir, do you see the pattern sa taas? Yung verb te kudasai? opo. Okay, please apply the pattern po. Again, guys, stick to the sentence na ginamit natin sa words na nag-compose doon para hindi mabago yung meaning ng inyong sentence. At iiwasan natin po yung mag-add tayo ng mga absentee, yung mga hindi kasama po sa sentences na words.
Para nga po to keep it consistent with the meaning na gustong iparating ng original na sentence. Pwede po ba try ko po ng English? Hindi ko po mahaan yung Sige. technical. Please name Hmm? your Okay, address and Okay, name. again, hindi pa natin 'to ano ba 'tong meaning ng verb na ito kanina pala? Like I said, walang nabago diyan, 'no? Ano ito kanina, sir? Okay po. Ano po, tubay po. Huh? Tubay. Ano nga po ulit ito kanina? Kaimas po. Sure ka, kaimas yun kanina. Ano ba saan galing 'to? Kanina pa natin yan dini-discuss. Nagkaiba po ba yung ano po, yung meaning niya po pag Sir, always kanina pa natin 'to sinasabi for everyone else. 'Di ba hindi nagbabago yung meaning ng verb kapag te form pa lang siya? opo. Ano pala itong verb mo kanina? Before mo ginawang te form yung verb na 'yan, anong itsura niya kanina? May mas po. Ay, mas. O ano yung kanina, nung naka-mas pa siya, in other words? Kakimas. Oh, anong ibig sabihin ng verb na 'yan? Sumulat po. Oh, paano natin 'to gagawin dito? Okay po. Nagkakamali po ng ano, ng translation sa dictionary. Please write your address and name in this paper. Oh, 'di ba nagme-make sense yung sentence natin. Yan. Okay. So again, kanina pa natin ito siya ini-emphasize with your pattern na wala pang nangyayaring pagbabago. Wala pang positive, negative. Wala pang past tense, present tense, ganun sa inyong verb. Okay, kasi naka-te form pa lang siya. Okay, naka-te form pa lang yung inyong verb, guys. So, kapag naka-ganyan pa lang yung inyong formation, okay, mag-stay muna tayo or we keep the base form. So, yung kakimas, base form nito nung sa verb stem, right. Right lang yung dala nun. So, right pa rin po yung gagamitin natin dito kasi hindi naman po ito ibang concern natin kasi please lang naman siya eh. Pakiusap lang ito in Tagalog. Wala din itong dala pang changes maliban sa pagbibigay ng request o paghingi ng request po. Nakikiusap pa lang tayo dito na gawin yung verb te form natin kumbaga. Okay? Again, this is where we dissect patterns minasan depende sa formation na ginamit. Para that way, may nasusundan tayong pwedeng nating maging guide for your translation. Again po, iwasan natin po na magdagdag ng mga absentee. Yung mga absentee, ito yung mga salitang wala sa anyong sentences. As much as possible, we stick to the words na ginamit natin doon para nga walang dagdag bawas na mangyari sa inyong sentence. Because it will lead to misinterpretation. It will lead to mistranslation, kumbaga. So, ayaw nating mangyari yun. Gusto natin na malinaw yung gustong sabihin sa atin ng ating person at yung gusto nating sabihin sa kanila. So, iwasan lang natin po yung magdagdag bawas sa inyong sentence para po doon. Okay? So, alright. One more time po. Sir JC, let's practice again. Reading and translation. Kono kami ni naman ito. Ay, wait lang po. Mali po pala. Kono kami ni naman ito Joshua kaite kudasai. Please write your address and name in this paper. Okay, there we go. Tagalog naman natin, okay naman siya. Okay? Pakiusap, pakisulat ng address at pangalan sa papel na ito. Nakukuha naman siya ng patras in Tagalog po, guys. Actually, as long as hindi question yung inyong sentence, as long as
hindi naman siya tumatalon, okay naman yung Tagalog natin, eh. Ever talaga. Okay, so again, Tagalog version would be this one. Okay? Nag-English si Sir JC, so good na yun. Yung Tagalog natin would be, ito nga. Okay? Pakiusap. Okay? Okay, again, one more time. Pakiusap, that's your please. So we go. Pakiusap. Okay? Isulat ng, sorry. Pakiusap, isulat ang address at pangalan sa papel na ito. Okay? So, that's your paatras na version ng Tagalog natin. Alright, so yeah, there you go. Okay. So, this one, nagre-request lang tayo ng action po doon sa ating kausap, syempre. So, this is your first imperative form, kumbaga, request format natin. Marami silang imperative form sa Japanese. There are at least 4 of them. Okay, no, wait lang. Kuremasen ka, itadakimasen ka. Oh, yeah, 4 talaga. Okay, so may 4 sila na formation ng request sa Japanese. This is level 1. Level 1 ito siya, yung level 2, level 3, level 4 natin. Of course, as mentioned, ay nasa N4. Okay, at lahat sila ay gumagamit ng verb te form. Lahat to sila gumagamit ng verb te form. So, you're going to meet more te forms pa pagdating nyo ng N form. Kung mapupush kayo ng N form. Okay, maigi din to para sa talagang usage for the wordings natin dahil inaasahan talaga sa workplace, if you're going to work here, na at least yung level ng Nihongo natin ay at nasa N4 man lang. At saka yun na yung minimum requirement kasi nila if you're going to apply SSW, TTP, ganun. Okay, so yun lang naman guys. Okay, so that's one example. Let's keep it here. Okay, iwan muna natin yan dyan kasi magdadagdagan ng isa pa sa baba. Okay, ayan. Okay, so example number 2 would be this one. Okay, let's see. Okay, let's try something naman na nasa group 2 naman tayo. Okay, let's see. Ano ba pwedeng gawin? Okay, this is one of the words na gamit natin kanina. Okay, so thank you so much, Sir JC. That was a good practice po, of course, with your formation ng te form. Okay, so again, that's from group 1, yung inyong kakimas na nagiging kaite sa kanyang te form na version. Again, always be concerned with the verb stem para po sa formation ng inyong mga verbs. Okay, going for next one po, let's try this with Miss Loella. Okay, hello, Miss Loella. Hello po. Hello po, ma'am. Okay, hello po. Okay, we're hearing you. Okay, that's it. So, this is your verb, shirabemas. Okay. So, ang verb na yan po ay saan po na-belong na group? Group 1, group 2, or group 3? Group 2, ma'am. Okay, group 2 siya. Okay, bakit po natin nasabing group 2? Nag-end po siya sa be. Kaya, one more time, ano po? Yung verb po niya nag-end po sa be, ma'am. Again, nag-end siya sa... F po. Nakasulat siya ng hiragana po, ma'am. Abe. Okay. Ano po ba yung titingnan natin dito? Yung mas o yung verb stem?
Yung verb stem po. Okay, that's one. So, according sa process ng group 2, paano natin 'to gagawing T-form? Kanina, ano lang yung kailangan po para sa T-form natin? Papalitin lang po yung mas ng te. Okay, so kung gagawin natin 'yan, ano na yung bagong itsura ng inyong verb? Ano? Hello? She rabbit po. Okay, medyo nagka-cut lang. Okay, again, one more time. She rabbit po. Ayan, that's it. Okay, so same process ng group 2. Okay, lahat naman sila, uniform naman sila diyan. Okay, tanggalin yung mas. So, tanggalin natin. Maiwan yung verb stem na shirabe. Yung verb stem natin, add lang tayo ng te for this one. Ayun, meron tayong te form ng group 2. So, yung kudasai, isusuot ko lang siya ng kanji, no? Para maikli. Okay, so that's kudasai po in kanji form, minasan. Okay. So again, going for Miss Luella, let's read and translate po. Go. Kono jiken wo shirabite. Ano po ba yun? Ano pong basa natin dito? Sabi lang natin po, Kudasai. nakakanji lang yung ating pattern. Okay, sige. Kudasai. Okay, one more time. Hello? Hello po, ma'am. Okay, nawawala-wala po tayo, Miss Luella. Oh, Nawawala-wala po kasi yung internet ko. Ma'am, yung jiken po ba, ma'am? Ebet? how do you spell it? Jiken. Jiken. How do you spell that? Event. Event po ba o incident? Okay, pag-spelling muna ng inyong jiken po. Jiken. Ilan bang K yung nakikita mo dito sa formation? Dalawa pa. Sorry, ma'am. Experiment. Experiment po ba tama? Yes po. Okay, careful sa inyong chisaitsu o dun sa pampadouble ng consonant natin minasan. Kasi it matters para po sa kanji. It matters para po sa spelling. Kasi iba yung word na lalabas kung may kulang doon. Okay, sige po. Po. Hello? Hello po, nawawala-wala po kasi, sorry. Okay, sige. Kono jiken wo shirabite kudasai. Okay, that's it. Please Translation. investigate. Please. Please experiment. Please investigate and examine this. Tama po. Ano ba? Ma'am, isa po itong noun. Hindi siya action po, no? Kasi hindi naman siya verb dyan. Experiment. Sige po. Hello po. Wait lang po. Again, yung ating meaning ng verb ay same pa rin po. Hindi nga po nagbago yan. Okay? Kasi naka-te pa rin yung inyong formation. Stick to your
Kanina pa natin ito ini-emphasize, paggawa po natin ng ating sentences 'no, wala pa ngang nangyayaring changes po sa inyong verb. Kung ano po ito originally, yun pa rin po ito siya dito. Saka pa lang ito malalagyan ng pagbabago kumbaga kapag may nakadugtong na sa kanya na isa pang verb. So, progressive form ng verb, continuative form ng verb. In continuation pa, to be continued pa po yung ating formation. So, hindi naman po verb yung purpose ng ating kudasay dyan. Ito ay pagsasabi ng please. So, hindi niya apektado yung inyong te form. Di pa rin po yan siya nagdadala ng change. So, dugtong lang tayo right away. Hello po. Yes po. Ay po. Sorry ma'am, nawawala internet ko. Ito po pakitingnan ang experiment na ito. Tama po ba? Bakit titingnan? Bakit titingnan? Ano yun, i-clarify natin. Bakit titingnan yung experiment na yan? Okay. Pakitingnan. Hindi na, wait lang. Ano pa ibig sabihin ng sirabete pala? Ano ibig sabihin po ng sirabete? To examine, to look up. To look up po ba? Sirabete. Ano ibig sabihin nito? Sirabe, mas ito kanina, right? Pero kahit yung sirabete nga i-type mo, lalabas naman yan eh. Shirabe. Hindi naman siya tingnan. May isa pang mas bagay po. May isa pang mas bagay, Miss Luella. Diba? Marami siyang meaning. Ibagay natin sa inyong sentence yung meaning na makikita natin. Ano ba yung mga nahanap natin po, Miss Luella? Experiment po, tsaka to look up. Yung shirabite? Shirabe. To study. Kahit nga shirabe lang i-type mo eh. Shirabe. Lang. Kahit na shirabe lang po ang i-type natin minasan, lalabas po yung mga formation niya, yung mga magiging meaning, kumbaga. You will find it there. Machine belt. Like. Bakit napunta ka sa machine? Verb po tayo. Yung kanji niya nakaganito yan po minasan, yung kanji formation natin. Basta itong itsura, hanapin natin yan. Okay, yun yung kanji natin na pangpangit talaga ng sulat na yun. Something like that yung kanji niya kung tama yung pagkakalala ko. Okay, so go guys. Okay, ano po yung ibig sabihin natin dito? Okay, the others could try and help Miss Luella daw. Anong ating pwedeng maging gamitin po sa ating sirabe? Okay, may binigay si Sir Ronald. To check daw. Pwede naman. Ano pa? Marami yung maging meaning To kasi. inspect po ba? Ano po, Miss Luella? To inspect po ba? Pwede. May isa pa. Examine. Okay, examine. Dami niyang verb, no? Okay, ano pa ang pwede maging meaning? Mag-dissect tayo ng verbs, guys. Okay. To check. Nag-check up, di ba? Daming meaning. So, pili ka na lang po, Miss Luella, nung babagay ng inyong sentence. Ang dami-dami niyang meaning, right? Okay, thank you so much for the chat support natin with Sir Ronald and Sir Orvin. Okay. Okay, pili ka po ng babagay sa inyong sentence. Sige. Go, Miss Luella. Okay. Okay, hello po ma'am. Ito po yung naisip ko lang. Please check. Paki-check ang experiment na ito. Yeah, pwede. Lusot. Ayan, nga naman, di ba? Shirabite.
Okay, marami siyang meaning 'no, as you've noticed po minasan. Depende lang talaga sa gusto mong expression ng sentence, yung pagkakagamit o pagkaka-translate natin. Puwede siyang examine, puwede siyang investigate, puwede siyang look up, puwede siyang check. Pero overall, yung gusto niya lang sabihin ay gusto ng ating person na, okay, talagang, how do I say this? Gusto ng ating person na gawing pulido yung ating sabing experiment nga. Kasi si rabbit, eh, ibig sabihin i-che-check mo, i-examine, iimbestigahan. So, gusto niyang gawing, pulido yung nasabing experiment daw. So, at para magawa po yun, kailangan niyang i-examine, kailangan niyang i-check o tingnan. Kailangan niya pong imbestigahan yung nasabing chicken o itong experiment na ito. Whatever experiment it is, then it needs to be checked. In other words, it needs to be examined. So, pakiusap. Okay, examine it. Pakiusap, i-check. Pakiusap, imbestigahan. In other words. Okay, so that's your situation po dito. Okay, one more time. Ms. Luella, reading and translation po before we end. Kono chicken wo shi shirabite kudasai. Hmm? Paki-check ang experiment na ito. Okay, that's it. Okay, so paki-check ang experiment na ito. Pakiusap, okay, imbestigahan ang ano yung experiment ng Tagalog? Eksperimentong ito. Gano'n. Pero merong Tagalog version talaga yan, nakalimutan ko na naman yun. Yung eksperimento is not exactly Tagalog 'no? It sounds like a Spanish version natin. But well, that's how it goes. Konyo tayo for tonight. Okay, so that would be it po muna 'no, minasan. Okay, it may take a while to really practice your TEF form kasi marami sila, especially sa group 1. So we stay here for the lesson 14 natin. So once you're done with lesson 14, ilang lesson na lang 'no, magtatapos na rin kayo. So after you're done with lesson 14, 15 yan, so 10 lesson na lang, malapit-lapit na rin. Okay, so that would be it po for tonight. We got a few participants po kasi mas nag-focus tayo sa inyong formation. Okay, so thank you so much Miss Luella and Sir JC para sa ating practice with your verb text with the sign ng lesson 14. So for the others, may tanong po ba bago natin i-let go yung ating lesson for tonight? Questions? Sino nga yung pastor na may resort sa Gayaw? Sa, Mm. sa Sige po. Kung wala na po tayong tanong po for tonight, then please minasan. I-review natin of course ito by your weekend na free time, no? Kasi nga po, lilinawin lang natin. Ang inyong TEF form ay magagamit ninyo mula lesson 14, 15, and 16. Ganyan siya kahaba. Then meron tayo sa lesson 19 na hihiramin po yung pattern ng TEF form para makabuo ng isa pang formation. That would be your verb ta form po. Verb ta form. So magkapatid sila ng verb te form sa formation. So in other words, 4 na lessons yung influence ng inyong verb te form. 4 na lesson yung may kinalaman sa kanya. So please do remember and practice your verb te form kasi magagamit ninyo sila. Especially pagdating nyo ng N4, ang daming nakarugtong doon. So maraming salamat po ulit minasan. Otsukare sama deshita po sa lahat. Zehi, domo arigatou gozaimasu. Have a good weekend po and please do your studying para mag-prepare for the upcoming lessons. Maraming salamat po ulit and magandang gabi. Have a wonderful weekend. Thank you guys. Uy, lesson 14 na sila. Malapit na magtapos. Thank you. Nasaan yung notebook ko? Okay, lesson. Okay. 14. Oh, thank you po, guys. Okay, thank you. 14. Okay na lang yan.